Magandang mapagpalang araw sa ating lahat, mga minamahal kong mga viewers and followers. Diyos taagaw tani ka mo aming wawagi awan to fera. Naimbag nga aldaw ka na kayo aming kakabsat ko ngay Ilocano. Welcome back sa ating vlog na si Kuya Agustin Adventure. Guys, ngayon na naman tayo uli nga nakapag-vlog dahil ngayon lang tayo nagkaroon na naman ng ating pagkakataon dahil sa ilang araw na hindi nating pag-vlog. Ngayon nandito na naman ulit tayo. Sana magtuloy-tuloy tayo ulit mag-vlog, guys. At iniling ko ang inyong suporta sa aking YouTube channel na si Kuya Agustin Adventure. Hali kayo, guys, inyo ako samahan sa aking pagbiyahe. Ito, guys, ang aking dinadaanan ngayon. Papunta ako ng Hadco Hail doon sa farm poultry ni Almaray. Ito yung namin, dinadaanan namin dito. Araw-araw dito yung destiny, yung ang aming rota. Dahil dito ako na-assign sa biyaheng Rabighat ko. Simula na nga ako inatanggal doon, guys, sa CPP, sa finished product. Dito ako inassign dahil yung truck natin may hydraulic. Kaya malayo-layo din to. Malayo-layo din itong biyahe na to. Nasa mahigit 1,000 rin. Nasa 1,000 kilometer din to. Umalis tayo kahapon ng alas 11 ng umaga doon sa Rabig. Nandito pa lang tayo sa Oklat, Oksukor. Mamaya dadaanan naman tayo doon sa bilihan ng gulay dahil itong ating truck ipapaservice ko. Schedule na naman ng kanyang change oil dahil ang tinakbo niya na 107,000 kilometer, 807. Tapos itong niya, itong nasa kilometer niya na nandito sa baba 108,861 kilometer ay yung tinagpo niya. Sobra na. Kaya i-schedule na naman na kanyang service sa pag-change oil. Magagawa ipa-change oil natin na bukas. Kaya shout out sa lahat ng mga minamahal kong mga viewers and followers. Kaya ito na, guys, ang ating buwan ngayon. Kita nyo naman ang itsura ngayon ni Kuya Agustin Adventure. Talaga naman na talaga naman na umahaba na naman ang kanyang balbas dahil tayo ay tumatanda na. Ating tanggapin ang ating pagkakaedad na. Kaya hanggat na naririyan kayo, guys, sa pagsuporta sa aking channel, ito, pagpapatuloy akong magpa-vlog. Kahit na paunti-unti lang yung may dadagdag ng ating subscriber, ayos lang yun. Sabi nga nila, makukuha yan sa tiyaga. Importante, hindi tayo nasisiro sa panonood nila sa ating ina-upload na video. Kaya maraming salamat, guys, at naririyan pa kayo. Buwan na naman to, guys, bago tayo makauwi ng garahe ng ating accommodation. Dahil ang accommodation na natin, itong load na ng truck, dito na sa truck tayo. Dito na, bahay natin na itong truck na to. Bahay na natin itong truck na to.
Ito na lahat. Ito na yung share natin. Lahat na nandito na. Kaya matatagalan naman tayo bago makabalik ng accommodation. Itong dinadaanan na to, dito kasi yung natuklasan namin na daan na shortcut. Kaso nga lang, two-way. Disyerto o dinadaanan. Paggabi, madilim dito. Pero ayos lang naman. Ayos lang, basta takbo ka lang. Takbo ka lang ng takbo kung gusto mo. Pero pag napagod ka, bago ka dumating dito, matulog ka na dun sa may gasolinahan. Kung saan ka gusto matulog. Tulad kanina, nakarating tayo doon sa gasoline station doon sa may checkpoint ng alas 9 ng gabi. Pagkaganong oras na, parking na dahil ipahinga naman ng ating sarili, ating katawan. Ganun kasi ako guys, pag inantok ako, tabi ako tulog. Kasi yung trabaho, nandiyan lang yan. Magabol ng biyahe. Ayos din naman pag nasa kondisyon yung katawan mo. Gusto mong malaki yung kita, o di magapit ka. Pero kung gusto mo lang yung badging lang, katantaman lang, yun, bibigyan mo rin ng pahinga yung sarili mo. Kasi tayo din ng may kawawa pag ikaw ay nagkasakit. Dahil ang trabaho rito guys sa Almaray walang katapusan na trabaho, walang katapusan na biyahe. Dito hanggat may manok, may pangarga na mais, soya. Hanggat may baka, may pangarga na damo, mais, sugar beet, soya, cotton seed, at ang iba pang mga pangarga. Marami, pati sa poultry guys, maraming pangarga. Hanggat may gubat dyan sa iba't ibang bahagi ng bansa, may pangarga rito sa Almaray. Dahil ngayon, ang in-export na nila ngayon na panapin sa manok ay yung giniling na giniling na kahoy. Hindi na dati ang panapin nila doon sa mga sisiu yung tawag ito wet straw, kumbaga yung dayami. Ngayon hindi na, export na rin yung kanilang panapin sa manok. Tawag nila doon antivirus. Kaya ayun, shout out sa lahat ng mga minamahal kong mga kapwa long haul truck driver dito sa Almaray Farm Transport Gurnata Side. At shout out din sa lahat ng mga kapwa kong mga OFW sa lahat ng iba't ibang bahagi ng bansa. Shout out sa inyong lahat. At lalong-lalo na dyan sa buong Pilipinas at sa buong Isabela at sa mga taga Santa Maria, kapwa ko mga kaipanagko, shout out sa inyong lahat. At lalong-lalo na tanay ng barangay ng Bangat, Santa Maria, Isabela, shout out. Tanin ka mo aming ngawawagi awan to further, tanin ka mo aming tato.
paggabi rito guys, ang daan ko rito, napakadilim. Tapos yung mga kasalubong ko na maliliit na sasakyan, yung mga light vehicle, ang tataas pa ng mga ilaw nila, yung mga LED pa yung gamit. Talagang napakaliwanag, masakit sa mata. Pero intindi mo na lang kasi alam mo naman yung kotse, mababa. Tapos siyempre, itong truck mataas, parang nasisilawan sila. Kahit nakalo lang yung ilaw ng truck, dahil mataas nga. Kaya intindi mo na lang sila. Kita nyo guys, parang ang bilis lang ng araw. Ano na naman ngayon? At 30 na naman ngayon. Bilis lang. Huwag mo lang isipin. Araw, biyahe ka lang ng biyahe, kita mo. At 30, ano pang ano ngayon? Hanggang 31 ba? Hindi natin kasi alam. Di ba tayo guys nakakapunta ng bayan para makabili tayo ng ibang gamit na gamitin natin dito sa ating pag-vlog. Pinapuntahan ko kasi ng bayan. Punta lang ako doon, padala. Tapos uwi na kasi hindi ko alam yung mga ibang ano rito, yung mga bilihan. Ang kabisado ko lang, Riyadh, saka yun, yung Damam, Bubar, yun. Wala tayong kasama maganda sana kung may kasama. Kaya kahit saan sulok na ng Saudi ang daanan mo, merong mga camera box na nakapaligid sa gilid. Yan, yung mga puno na yan guys na nakikita ninyo, dinidiligan yan. Kumbaga yan yung pinakabakod nila na dinidiligan. Kasi kung walang supply na tubig yun, mamamatay yun. Paano naman hindi mamamatay yan? Kita nyo naman, disyerto, mapakainit. Katulad ngayon, walang kaulan-ulan, summer. May season naman kasi, may season ng ulan dito. Kaso nga lang, pag umulan, pag kunting ulan lang, baha na. Dahil yung lupa nila dito, pag nabasa, madali lumampot. At hindi nakakasipsip ng tubig. Kasi lupa nila rito buhangin. Yung mga ganitong mga service, mga
makadaan na itong mga kalsada na ganito na maliliit na two-way. Karamihan lang na gumagamit dito, mga almaray. Minsan, pinagbabawalan yung mga truck, pero matigas pa rin yung mga yung mga driver na almaray. Pinapasok pa rin na yun ang pinapasok yung kalsada na yan. Hanggang sa magsawa yung polis sa kakasaway, ay inayaan na lang kasi naya na lang kami, walang ibang daan eh. Oh, kaya sabi nila, yung kalsada raw nila, hindi raw pwede pang yung bayan na papasukin. Eh, sabi nila, yung daan daw nila, hindi raw pwede pang truck. Ay, pasukin ang pasukin. Pag inuli, sabi sa ida daw, wala ibang daanan eh. Oh, yan lang magawa, hanggang sa magsawa na lang yung kakasaway siya kanila. Inayaan na lang kami ka. Tulad nito guys, ang biyahe natin na to, 3 biyahe pa lang to. Eh, tulog-tulog eh. 3 biyahe pa lang yan. Mabilis ka man na bumiyahe rito sa rota na to, eh, ang magiging laman mo lang naman sa mga kasamahan mo, 1, 2 lang. Pagod ka na, samantala yung nakarelax lang, yung nasawa mo, nakarelax lang. Ay magkano lang yung 2 biyahe, 1 biyahe, laman mo. Ay sabihin mo na, nakalamang ka ng 2, 190 yung 1 biyahe. O meron ka rin mga 400 plus. $190 o 90. Ay, meron ka rin mga 380 na laman. O pagod na pagod ka sa pagod na pagod ka sa asawa mo, laman mo lang 360 lang. Okay. 380 pala. Sa 360 na laman mo, uh, 390 na laman mo, 380 pala, 380 na laman mo, pagod na pagod ka na. Samantala yung kwan mo ay nakarelax. Kaya dahan-dahan lang. Ito, ginawa nila ng ganyan, mga bagong yan. Kumbaga, commercial yata. Gagawin nila dito. Kabila yan. Ating sinusundan na to na pick-up. Mga ganitong klase na sinusundan mo ganyan. Walang pupuntahan yan. Baga nag-joyride lang yun. Okay. CR na lang ang hindi namin kasama sa biyahe namin. Ito guys, CR na lang hindi kasama. Yan o, papasa ng camping.
dito, pag inabot ka ng gabi, kung gusto mo magpahinga dito, pwede ka matulog dito. Maliwanag dito pag lugar na to. Ayan guys, yung truck na yan, yan yung pang-drilling nga tubig. Pang-tubig lang yan. Kung ganyan ang gamitin sa Pilipinas sa pang-drilling ng tubig, ay talaga naman. Kahit ano kalalim kasi machine na yun eh. Kung mano-mano lang, tagal. Yan yung kabahayan. Itong kurubada na ito, sinubukan ko yung nagpatakbo rito ng 80. Ihilahain ka dyan sa gilid. Itong kurubada na to. Na delikado yung hindi katulad ng pagkagagawa ng kalsada sa Pilipinas na pagkaganyang kurubada sa pakaliwa, yung bandang kanan mataas, mababa sa bandang kaliwa, kaya kapit yung gulong at nang hindi na-slide yung yung truck, yung gulong ng truck. Dito hindi, naka-label. Kaya pagka yung matulin-tulin yung tagbumbod sa kurbada na yan, talaga naman, itatapong ka dun sa ilalaglag ka niya dyan sa shoulder na yan. Talagang may kalalagyan ka. Sa Pilipinas, lalo pag ang karga mo mais o kaya palay, tapos ang gamit mo trailer yung flatbed lang na open, hindi yung tawag doon, yung butterfly na may siding. Yun, pag mga ganyan na flatbed lang na yung karga mo sako-sako na may saka o kaya palay, pagdating ng kurubada talaga naman ang tagpo mo dyan 30 to 20 lang yung speed mo, dahil kapag biniloan mo doon ay sigurado kung hindi magigiba yung pangarga mo, taob yung trailer mo, yung truck mo. Dahil nga mataas yung kamada. Hindi katulad dito, tulad ng pangarga natin na to na 30 tulinada lang, 30 tons, pero hindi siya nakasako. Baga nakabuhos siya. Kahit ano man ng klase ng daan, kailangan pa rin ng mag-iingat. Yung talaga ang labis pag-iingat.
ngayon, tulad ngayon, habang nagmamaneho tayo ng ganito guys, kape tayo guys, kape. Ito kape. Mamaya pa tayo mag-almusal kasi maaga pa. Pag tayo nagutom, yun, saka tayo mag-almusal. Nung minsan, nung nakaraan na taon niya tayo, 2 years na nakakalipas dito, naplatan ako rito, tanghalin tapat. Tanghalin tapat, tinabi ko dyan sa gilid na yun. Kasi matigas yung bantay. Siguro nasa oras ng mga bandang alauna yun. Pagitan ng alas 12, alauna ganyan, tanghali. Nung binaba ko na yung jack ko, saka yung pagtanggal ng gulong. Akalain mo, may lumapit sa akin na bado. Kunwari siya nagtatanong. Pinalayas ko. Sabi ko sa kanya, kung pumunta ka rito kako na anin mo lang ako, mas maigi ka ako, umalis ka na. Sabi ko sa Arabic. Dahil hindi kita kako kailangan. Huwag mo ako isturboy ka ako dahil may ginagawa ka ako. Sabi ko ganun sa Arabic. Wala mo yung ginawa nun. Umalis siya, napahiya siya. Kasi ang sasabihin lang na sa iyo nun, ay kalibugan lang eh. Yung mga Arabo na yan na yung mga Badu na yan dito. Kaya binara ko na kaagad eh. Mahaba yung balbas ko. Yung ganito, mahaba balbas ko. Umalis siya. Binara ko na kaagad. Merong naman, pag nakita nila na gano'n na nahihirapan na magpapalit ka ng gano'n, matadaanan ka ng iba, bibigyan ka ng tubig, o kaya tinapay, gano'n. Yung mga, tawas tatanungin ka kung okay ka lang. Yung mga gano'n na mga Arabo, nakapag-aral na mga yun. May aral na yung mga yun. Yun. Kasi sa panahon ngayon, naka-aral na sila eh. Marunong na sila. Makisama sa mga tao, mga foreigner na katulad namin, na mga worker, mga ganitong biyahero, marunong na sila na maawa sa amin, nakikita yung sitwasyon namin, marunong na sila kasi siguro nare-realize din nila o kaya turuan na rin sila, gano'n. Pero yung iba pa rin, meron pa rin mga iba na luko-luko. Parang Pilipinas lang din. Marami ding mga luko-luko, may mga mabait, merong mga manggagancho, may mga gano'n nga. Pero mas grabe naman sa Pilipinas. Dahil wala nang ibang ginagawa yung mga iba doon, mga tambay. Tambay na nga, na may merwisyo pa, nag-i-snap, nagnanakaw ng cellphone, kung ano-ano, mandurukot. Kung ano pa, sasaksakin pa yung gano'n, pinapatay pa yung bibiktima nila. Yan talagang hindi maganda sa bansang Pilipinas. Kompleto yung mga kompleto kamay, paa, laki-laki ng katawan, ayaw maghanap buhay, ayaw lumaban ng patas. Kaya dyan, nung bubiyaya ko ng jeep dyan, ako, lalo na dyan sa biyaheng punta Quiapo, dyan sa Quiapo na yan, sa San Sebastian na yan. MLQU, ang daan, ako, kaya na, lintik ang mga kotok dyan. Kaya sabi ko, nako, kung ito lang ang biyahe mo palagi talagang kahit siguro napakahaba ng konsensya mo at pasensya ay talagang mauubos at mauubos dun. Dahil litik, ultimo bata na wala pang kamuwang-muwang nagtapang-tapangan na.
Pag hindi mo binigyan, magsusumbong sa magulang. Tarantado naman ang magulang. Demonyo rin eh. Tinuturuan ng anak ng masama. Kikita mo yung magulang, nagsisimot ng rap eh. Siya po. Kaya sinasabi ko sa loob ko nun eh. Kung sakali ka ako luluubin ng Diyos na ako'y magkakaroon ka ako ng ano. Hindi na dito sa biyahe na to ka. Dahil lang hinahanap buhay mo lang dun, yung Quiapo, yung mga tao dyan sa Quiapo, nalintik ang mga nangungutong dyan. Ito, malayo pa tayo guys, malayo pa. Pag malakas ang ulan dito sa nadaanan ko na to, babaha dyan, babahain itong lugar na to. Dyan sa mababa niyan, sa mga sidewalk niyan. Dito na iipon ng tubig. Ito guys, pag malakas ang ulan, yan, naiipon ng tubig. Tubig baha. Ito. Hindi ko lang ang mga trabaho ng buhay biyahero. Ito lang ang trabaho namin araw-araw. Pag napagod, tabi, matulog, pagkising, manubela agad. Pag nagutom, bababa ka dun sa trailer, sa truck, punta ka dun sa trailer, sa toolbox mo, magluto ko kung ano gusto kong lulutuin na pagkain mo. Hindi porket na nag-abroad na, mayaman na, hindi ganun. Nagpunta kami rito para magtrabaho. Mahirap po ang kalagayan po ng mga OFW. Ay, takot-takot po na paghihirap yan. Bago mahawakan ng sweldo at maipadala sa mahal sa buhay.
dito sa lugar na to, pag maulan, malalim ang tubig pa dito. Nakikita niyo itong asfalto na to, lagi nila nare-repair. Kasi ang asfalto, ayaw niya yan, yung mabagat sa tubig. Yan nasisira yan. Kanya rito, yung mga kotse nasa disyerto, iniiwan lang yan ng ganyan. Kung sa Pilipinas yan, ala na, basag na salamin yan. Kukunin na kung ano yung pakinabangan doon sa loob, pati side mirror yan, pagulong. Dito, iwanan lang nila ng ganyan. Tapos yung driver niyan, nandyan na sa gitna sa disyerto. Ay iniiwan dyan kasi hindi makapunta dyan sa ano. Dahil mababa na, saka mabalaho. Na hindi pwede pang disyerto yun. Ay iniiwanan lang ito. Ang ganda naman ng bundok na yan, no? Ang kulay itim na bundok. Bundok na walang gubat. Yan ang kalupit dito, bundok na walang gubat. This road is Uklat Oksukur going to corner to Samira. Samira to Hadko Farm. Hadko Hail Almaray Farm. And direction of this way. Din natin kung makahabol ngayong hapon na ma-Jaiso ito. Kung hindi, bukas na lang. Kung ma-Jaiso nila ngayon, di maganda. Meron palang night shift. Maganda kung ma-Jaiso nila ngayon para bukas tagpo tayo. Luluobin ng Diyos. Yung kasalubog natin na yan guys, na truck, ang karga niyan, damo. Yung karga niya na damo niyan, kung hanggang 20 na baka lang ang kakain dyan, kainin niya na yan sa loob ng 3 buwan na. Kung puno na yun, na puro damo yun, nakabandel.
ating dinadaanan. No housing, no vehicle, walang gubat, walang pananim na mais. Kung iisipin mo kung paano mabubuhay yung mga tao dito kasi walang pananim. Ang mga pagkain dito guys, export. Ang hindi lang export dito, karamihan pa yung iba, export pa yung isda. Yung buhay na manok, dito na yan. Yung mga tupa, baka, kambing, dito na yan. Saka yung mga ibang produkto ng mga gulay. Pero yung iba pa rin ng mga luya, sibuyas, bawang, yung iba karamihan dyan, mga export pa rin. Pero meron din silang produkto rito ng mga sibuyas, saka luya. Pero karamihan export. Ano na yung mga bigas. Yan. Pero maganda rito pag kumain ka sa restaurant dito. Dahil yung pag kumain ka sa restaurant dito, yung sandok sa iyo na kanin, pang 2 tao na yun. Yung tawagin ni Kapsa, yung Arabo foods, yun ang masarap dito guys. Yun ang masarap dito, yung Arabo foods. Pero ako, di ako madalas kumakain yan. Gawa na nakakasuya, mantika. Sarap lang yan kumain, mga hanggang 3, 4 na beses ka sa isang buwan. Kung gusto mo, 2 beses sa isang buwan. Yun. Saka mabigat sa tiyan yan. Kailangan pag kumain ka na ganun sa Arabo foods, mga tanghali, huwag kang kakain sa gabi. Kasi pag sa gabi ka kumain ng Arabo foods, yung kapsa kung tawagin nila, mabigat sa tiyan. Ihingaling ka, hindi ka makatulog. Matagal ma-digest sa tiyan. Kaya ginagawa ko dyan, pag kumakain ako, tanghali, o kaya minsan, i-take out ko na lang, para pag may sobra, kasi hindi mo makain, hindi mo maubos lahat yun eh. Yung ano na yun. Maliban na lang, kung gutom na gutom ka, magububos mo. Pero pagkatapos mo naman kumain, talaga naman, randam mo sa tiyan mo na mabigat. Kaya dito, sa daan na to, mag-iingat ka lang sa mga camel na tumatawid. Katulad yan, may mga camel na tumatawid. Lalo na sa gabi. Ang gawin mo rito, pag dumaan ka sa gabi dito dahil madilim, i-high mo yung yung headlight mo hanggat maaari. I-open mo lahat ng ilaw mo para sa ganun makita mo na may tumawid. Ayan o, camel. Ayan, tatawid yung mga camel na yan. Bigla na lang tatakbo yan sa gitna. Ngayon, pagdating sa gitna, hinto pa yan. Pag pinusinahan mo mga yan, lilingon pa yan. Sabay lapas sa dila. Oh. Kaya pag yan ay nabangga o sa araw, may kasalanan, driver. Pero pag yan ay nabangga mo sa gabi, free ka. Wala kang kasalanan. Kasalanan na may-ari dahil hindi niya ikinulong o itinali. Ang mahirap dito yung ganyan, yung trabaho ng ganyan na magpapasal ka ng camping baka, camel. Napakainit.
Tapos walang masisilungan eh. Ano? Ayun, nagpapastol ng bahan ng camping. Tapos ayan yung bansot na kabayo. Kaya yun ang mahirap na trabaho nila rito. Ng ibang lahi, nagpapastol ko ng ganyan. Dahil wala kang masisilungan dyan. Walang gubat eh, walang puno eh. Ayan yung masjid nila na panalanginan ng mga Muslim. Yan yung masjid. Ito, may puno naman dito na makikita. Yan yung mga nabubuhay sa disyerto. Yan ang mga puno na yan, hindi pwede putulin yan. Yung mga damo-damo na yan na nakikita, yan yung damo ng disyerto. Hindi ko malaman kung anong tawag dyan sa damo na yan eh. Pero may takta siya. May takta. Yung ano ba? Pag pinisil mo, may lumalabas siya na takta niya na kulay gatas. Pero kinakain naman ng kabel. Yan, bayan yan ng Samira.
Yung pagpapastol ng camel saka camping tupa na yan, mahirap na trabaho yan. Dahil naranasan ko yan nung ako'y teenager pa lang. Yung pagpapastol ng kalabaw sa amin, sa Isabela. Ilang beses na kaya ako nahulog dyan sa kalabaw na yun. Masakit yung malaglag ka sa kalabaw, maapakan ka, gano'n. Pero yung yung kalabaw marunong din. Pag alam nila maapakan yung paa mo, ililis din nila yung paa mo saka magpagaan sila. Ilang beses na ako, napakan yung paa ko eh. Nagpapagaan din sila. Pag napakan nila yung paa mo. Saka yung kalabaw noon namin noon eh, napapaamo ko. Dahil umaakyat ako dun sa hindi ko hindi ako makasakay sa kalabaw kung hindi ako dadaan dun sa ulo niya. Pagdaan ko dun sa ulo niya, saka naman niya itataas. Sa kanya naman ako itaas na gano'n, yun, nakakasakay na ako sa likod niya. Dahil papastol ko na siya, pakakainin ko na dun sa bukid noon. Pero kapag iba yung umuha dun sa tali niya, ay talaga naman, suswagin ka niya. Pag naamoy ka niya na nakita niya na hindi ka niya ay susuwagin ka niya. Ganun yung kalabaw namin noon. So naibenta lang kasi sa pangangailangan. Naibenta ng magulang ko. Dahil pinalitan niya ng babae. Nandito lang tayo guys sa Sumaira. Dito na tayo sa bayan ng Samira. T-road, and then you're going to right. Right. Yung street light dito guys, ayun tataas, pero maliwanag yan sa gabi. Tataas yung street light dito. T-road, right again. And then U-turn here.
U-turn. This is Almaray Allium. Ang pangarga niyan guys, yung reefer na yan ay manok. Galing yan ng poultry. I-deliver niya kung saan ang destination yan. U-turn. Ganda ng poste ng ano rito, street light to. Ayan. Maganda ng design ng daan dito. Sa yung shoulder nila bagong gawa yan. Ganda. Liwanag yan pagkagabi. Maganda yung design ng shoulder niya. Highlight na yun. Yung sasakyan na yan, nandun sa ibabaw. Oh. Ginawa lang pan-display. So guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking upload na video. Maraming salamat sa inyong suporta. Lagi po tayo mag-ingat. God bless you all.